Na-record ng baby monitor ang insidenteng ito sa kwarto ng bata, lampas 6:00 ng gabi. Naglalaro mag-isa ang bata sa kanyang kwarto. Siya ay nag-iisang anak at wala ng ibang tao sa bahaging iyon ng bahay. Nakatanggap si Tali ng notification sa monitor. May ibang tao raw ayon sa sistema. Tingnan natin ang mga larawan. Parang natitisod ang bata habang naglalakad sa kwarto. Biglang lumitaw sa kanan ng screen ang isang bagay na parang stuffed toy o natitirang imahe. Ang aberya sa kamera na gawa ng bata ay lohikal na paliwanag. Ngunit kung titingnang mabuti, parang may sariling kalooban ang presensyang iyon. Gumagalaw palabas ng frame at naglalaho bago pa lumitaw. Tumingin ang bata sa puntong iyon, pero nakakatuwang isipin. Hindi siya mukhang natatakot. Gayunpaman, may isa pang nakakabahalang detalye sa mismong sandali na lumitaw ang figurang ito. Isang tila orb ang lumulutang sa ibabaw nito. Kaunting impormasyon lang ang ibinahagi pagkatapos nito. Gayunpaman, sa mga social media ni Tali, may isang mahalagang detalye noong taong 2020. Pumanaw ang kanyang kapatid sa isang napakahalagang araw, ang Pasko. Sabihin mo sa akin, sino o ano ang bumisita sa batang ito noong gabing iyon? Paano mo ito binibigyang kahulugan? Ang bidyong ito ay kinunan sa loob ng isang simbahan ng isang pastor na simpleng sinusubukang magbigay ng maikling anunsyo tungkol sa serbisyo sa darating na linggo. Kakapasimula pa lang niyang magsalita nang biglang bumagsak ang podium bago niya matapos ang unang mga pangungusap. Sa harap niya, panoorin mabuti. Hey sa lahat, si Pastor Aaron ito. Ikinagagalak kong i-anunsyo na tayo ngayong linggo ay magbubukas na tayo at sige, ilang beses na naming sinubukan gawin ang anunsyong ito ngayon, 3 beses na. Yung podium sa likod ay ilang beses nang bumagsak mag-isa at ito'y matibay naman. Ibig kong sabihin, hindi naman siya natitinag. Parang yung podium na yon ay natitinag. Sige, kaya merong sinuri namin yung vent, pero hindi naman air duct yon at walang hangin na dumadaloy, kaya hindi doon galing ang paggalaw. Walang hangin dito sa loob, makikita mo sa banner. Walang air conditioning. Itong mga ito nakapatay. Hindi ko alam. Kaya uupo lang ako dito at panunuorin ito sandali at titingnan natin kung uulitin pa nito. Gumagalaw yung bagay na yon na dati namang hindi gumagalaw. Bago yan. Sa simula, maraming manonood ang hindi kumbinsido. Pwedeng umalog ang podium, lumubog ang sahig, at pwedeng mangyari ang aksidente kahit sa simbahan. Ilang sandali lang, may iba pang nakatawag pansin. Ang bandila sa likod niya ay gumalaw ng mabagal at kakaiba kahit walang hangin. Doon nagbago ang usapan. Sa lugar na dapat tahimik at sagrado, maraming nakakailang na tanong ang lumitaw. May ilan na naniniwala na maaaring ito ay isang presensya, isang hindi mapakali, na konektado sa nakaraan ng simbahan. May iba namang nagsasabi na maaaring may kinalaman ito sa mga renovation, mga lumang gamit na nakaimbak, o hindi natapos na enerhiya na dala ng mga taong dumadaan sa mga pintuan nito. Ano sa tingin mo ang nangyayari? Presensya ba itong nagpaparamdam o may makatwirang paliwanag lang? Isang babae ang nagsabi na matagal siyang nakaranas ng matinding paranormal na aktibidad na halos sumira sa kanyang buhay. Inilarawan niyang nagkaroon siya ng concussion, hindi maipaliwanag na kuryente, at buwan-buwang kaguluhan sa bahay. Pagkatapos, biglang tumigil ang lahat at ilang buwan naging tahimik ang tahanan niya. Walang tunog, galaw o kakaibang pakiramdam.
Hindi niya nilinis o pinabindisyonan ang bahay at walang tinanggal, pero tumigil ang mga kakaibang pangyayari. Kamakailan, natapos ang katahimikan, isang hapon habang naghahanda siya ng tanghalian sa kusina, may nangyaring kakaiba. Ayon sa kanya, hindi ito hiwalay na insidente. May mga bagay daw na gumalaw mag-isa noon, tulad ng kutsilyong biglang lumipat ng pwesto sa gabi. Ikinuwento niyang may naririnig siyang mahihinang tunog, parang ungol ng hayop tuwing matutulog. Nagsimulang magdugtong-dugtong ng mga pangyayari ang mga nanonood sa kanyang kwento. May ilan na naniniwala na ang mahabang katahimikan na sinundan ng biglaang mga pangyayari ay nagpapahiwatig na may isang bagay na nagpapahinga at pagkatapos ay bumabalik. Ang iba naman ay iniisip na maaaring may kinalaman ito sa isang partikular na bagay. Nabanggit niya dati ang manikang binili sa ukay-ukay. Walang malinaw na ebidensya o kumpirmasyon. Pero may isang malinaw na nakakabahala. Kung anuman ang nasa bahay niya, hindi iyon umalis. Naghihintay lang iyon. Kwento ito ni Ali, inang may 2 anak. Ang nakakakilabot na video ay kuha sa bahay niya bago magpasko, taong 2025. Ang pangunahing tauhan ay ang anak niyang lalaki na may autism at madalas naglalakad sa bahay tuwing gabi. Madaling araw ng Disyembre 17, nagising sina Ali at ang asawa niya sa sigaw ng takot na anak nila habang natutulog. Nagpanik ang bata sa sala matapos makakita ng imposibleng bagay. Buti na lang, nakuna ng security camera sa sala ang karamihan ng nangyari. Panoorin mong mabuti. Mag-isang nakatayo ang bata, biglang napako ang tingin sa isang punto at tila naparalisa. Pinagmamasdan niya ang manikang duwende ng Pasko sa estanteng walang humahawak. Gumalaw ang manika kaya tumakbo ang takot na bata sa kwarto ng magulang niya. Pero patuloy pa ring gumagalaw ang manika habang tumatakbo ang bata. Sa video, isang bahagi lang ang kita natin, pero ang bata lang talaga ang nakakita ng harapan sa ginagawa ng manika. Parang napansin ng bagay ang bata at gumalaw. Laruan lang ba itong hindi balanse o may nabuhay sa gitna ng katahimikan ng madaling araw? Ikaw ang magdesisyon. Ang bidyong ito ay pagmamay-ari ni Shi at nangyari higit 10 taon na ang nakalipas. Ikinuwento ng gumagamit na habang siya ay natutulog, nagsimula siyang makarinig ng mga kakaibang ingay na nagmumula sa kanyang aparador. Sa loob ng aparador ay may isang lagusan papunta sa atik at tila doon mismo nanggagaling ang mga tunog. Agad niya itong sinuri, ngunit wala naman siyang nakita na kakaiba. Misteryo ang dahilan. Dahil sa madalas na ingay, nagpasya siyang mag-iwan ng kamera sa harap ng aparador para tuklasin ang katotohanan.
Walang nangyaring kakaiba, pero pagpatak ng 3:00 ng madaling araw, biglang marahas na gumalaw ang pinto. May nagtangkang magbukas ng pinto mula sa loob pero hindi nabuksan, kaya hindi natin makita ang loob. Walang tao sa attic. Bukod pa rito, ang pangyayaring ito ay naganap sa tinatawag na malas na oras, 3:00 ng madaling araw, kaya naisip ng gumagamit na isa itong paranormal na pangyayari. Pero ang kanyang roommate ay may mas kahina-hinalang teorya. Sanay siyang matulog na bukas ang bintana, kaya inisip niyang hangin ang sanhi ng pagsipsip at paggalaw, ngunit hindi nila nalaman ang totoong dahilan. Pagkatapos nito, sa pahintulot ng may-ari, tuluyan nilang tinakpan ang pinto at wala nang naging update pa. Sa panunood ng video, ano sa tingin mo? Sa mga forum ng Reddit, isang babae ang nagbahagi ng karanasang hindi niya malilimutan. Nangyari ito noong taong 2018. Noon, 15 taong gulang siya at mahilig sa urban exploration at mga di umano'y haunted na lugar. Inamin niyang gumawa siya ng ritual para tawagin ang espiritu na ngayon ay itinuturing niyang kapusukan. Tumigil siya sa pagbisita sa mga lugar na iyon matapos ang isang partikular na pangyayari na naranasan niya. Isang kakaibang bagay ang sumunod sa kanya hanggang sa kanilang bahay. Isang araw, nasa kwarto siya at gumagamit ng Snapchat. Dahil mahiyain siya, kadalasan nakatalikod siya sa selfie, buhok lang ang kita sa balikat. Kinuha niya ang litrato sa parehong paraan tulad ng dati, pero nang tingnan niya ito, may nadiskubre siyang kakaiba. Nakahiga siya sa kama, nakatalikod at makikita ang bahagyang nakabukas na pinto. Sa siwang na iyon, may kung ano o kung sino ang sumisilip papasok sa loob ng kanyang kwarto. Siniguro niyang mag-isa lang siya sa bahay. Nang araw na iyon, natakpan ng anino ang ilaw sa pasilyo kaya natakot siya ng labis. Agad niyang ipinadala ang litrato sa ina. Makalipas ang 1 taon, nakita niya sa oven ng lola niya ang refleksyon ng hugis tao. Yun na ang huling beses na nakita niya ang nilalang na iyon, isang anino na parang babae na mahaba ang buhok. Hanggang ngayon, hindi pa rin niya alam kung ano ang nag-anyaya dito sa buhay niya. Ang susunod na kwento ay magaganap sa attic ng isang babaeng si Jay, inang may 2 anak na 3 taon nang nakatira sa bahay na ito. Isang karaniwang bahay mula dekada 1,000, 900 at 30 na hanggang ngayon ay walang kakaibang ipinapakita. Ang video na tinutukoy ay naitala sa attic, isang lugar na 2 beses pa lang napuntahan ni Jay sa loob ng 3 taon. Dahil mahirap puntahan, wala man lang itong natutupi na hagdang. Noong Disyembre 18, 2025, nagpasya siyang gawing imbakan ang espasyong iyon. Umakyat siya para idokumento ang lugar at mag-record. Ngunit nahuli ng kamera ang isang imposibleng bagay. Una, tingnan mo ito. Nakadalawang akyat na ako dito, 3 taon na akong nakatira sa bahay na ito at nandito na ako. Ito na ang pangalawang beses ko. Itong maliit na bagay, lalagyan ng baterya. Salamat. Sobrang luma at maalikabok na ito at nakita ko siya dito sa butas na ito. Tinakpan ko ulit dahil nakakatakot at puno ng mga bagay. Itinutok ni Jay ang kamera sa lumang laruang kotse sa butas ng pader ng attic habang kinukunan ang madilim na sulok. May isang tuldok na biglang lumiwanag at may lumitaw pagkatapos. Mukhang figurang tao, parang may tao sa ibaba ng silid na nakatingala. Doon nagsimula ang problema. Tinitiyak ni Jay na walang butas na nag-uugnay sa ibabang palapag sa posisyong iyon. Ipinaliwanag niya ito sa sumunod na update. Ito ang butas na papunta sa attic, na papunta sa kwartong dumadaan dito. Pag akyat mo sa attic, andito agad ang pinto at malapit ang malaking kwarto. Sige na, ipapakita ko lang sa'yo na walang butas sa mga kisame, mabilis lang. So ayan, ito ay isang kwarto. Walang butas sa taas, maliban sa malaking butas papuntang attic at sala. Walang butas.
May kwarto, may butas doon, pero ventilasyon lang yun. Isa pang kwarto ulit, walang butas sa kisame, isa pang ventilation, at pagkatapos ang aparador, walang butas. Pero may isa na namang kakaibang maliit na pinto. Hindi ko alam kung bakit may mga kakaibang maliit na pinto, pero yon ay selyado kaya hindi mo mabubuksan. Pinapakita niya na kahit may ventilasyon sa bahay, walang butas at makinis ang kisame ng kwarto sa ilalim ng puntong iyon. Sa video ng attic, malinaw nating nakita ang butas pababa at ulo ng tao. Pagkatapos ng ilang araw, umakyat si Jay na may flashlight at nakita ang mga gamit na iniwan ng dating nanggupahan tulad ng sapatos ng bata at stuffed toy. Ngunit nananatili ang tanong, ano ang butas na lumitaw sa video at kanino ang ulong nakamasid sa kanya mula sa dilim? Hindi naman dapat kasya ang katawan doon. Sa Guadalajara, Mexico, may shopping mall na tinatawag na Plaza Sima na binuksan noong taong 2010. Dati, maraming tao at bisita rito. Ngunit paglipas ng panahon, nagsara ang mga tindahan at nabawasan ang tao. Hanggang sa naging parang isang ghost mall ang lugar. Saradong mga espasyo, madidilim na pasilyo at walang buhay. Kahit sa araw ay nakakakaba ang atmosfera, pero sa gabi niya tunay na ipinapakita ang anyo niya. Matagal nang usap-usapan na may espiritu ng isang bata na gumagala sa lugar na ito. Maliliit na anino nakuha ng security camera nang hindi napapansin o yabag na tumatakbo sa mga pasilyo. Sinasabing may isang kaluluwang patuloy gumagala dito kapag sarado na ang lahat. Noong taong 2014, isang nakakatakot na pangyayari ang nagpapatunay sa mga sabi-sabi. Kinukunan ng kamera ang likurang pasilyo matapos magsara. Biglang lumitaw ang anyo ng batang tumatakbo sa lugar na walang tao. Sa isang madilim na bakanting mall, imposibleng may batang mag-isa roon. Pero ang sumunod ay talagang hindi ka panipaniwala. Tingnan ninyo, dito siya pumasok sa pader. Tingnan mo, inangat niya ang paa niya. Dumaan ang bata sa saradong pinto, papasok ng kwarto. Hindi, tingnan mo, tinaas niya paa niya. Pagkatapos ng ilang sandali, isang gwardiya ang pumunta para mag-imbestiga, binuksan ang pinto, tiningnan ang loob, pero wala na ang bata. Gayunpaman, nang lumabas ang gwardiya sa kwarto, matapos niyang tingnan ang kamera, muli itong nakakuha ng nakakatakot na bagay. Tignan mo, sa kaliwa ng gwardiya, lumitaw ulit ang bata at dumaan sa pader. Yumuko siya na tila pinagmamasdan ang gwardiya. Kahit nasa tabi, hindi siya napansin ng lalaki, isang aninong dumadaan sa pader sa dilim. Tila nakakulong pa rin dito ang kaluluwa ng nakalimutang batang ito. Kuha ang bidyong ito sa unang palapag ng West Hill Manor, isang lugar na kilala sa mahabang kasaysayan ng misteryosong pangyayari. Sabi ng mga mananaliksik, lahat ng tao ay nasa ikatlong palapag nang mangyari ito. Walang tao sa ibaba o malapit sa kamera. Tingnan mo ito. Sa kanan ng pinto ng kwadro, may kakaibang ulap na lumulutang papasok. Mabagal itong gumalaw sa kwarto, tapos biglang may malakas na tunog mula ikatlong palapag. Dito nagsimulang maging interesante ang mga pangyayari. Ang ulap ay tila umaangat,
Parang dumudulas palabas ng pinto sa unang palapag papunta sa pinanggalingan ng tunog. Maraming nanonood ang naniniwalang konektado ang dalawang pangyayari, na nagpapakita na ang ulap ay hindi simpleng sagabal kundi gumagalaw sa loob ng bahay. May nagtatanong din kung ang kalabog ang nag-akit paakyat na parang tugon sa mga nangyayari noon. Hindi mo talaga mapapansin ang sabay na pangyayari. Anuman ang dumaan sa pintuang ito, hindi dapat ito naroroon. Sa Abington, isang tahimik na lungsod sa gitna ng United States, maraming makasaysayang bahay. Sa isang sulok ng bayan, may bahay na itinayo noong taong 1906 na mahigit 100 taon na ang kwento. 3 pamilya lang ang tumira rito. Si Esteban, kasalukuyang may-ari, ay kaibigan ng pamilyang Hart at minana ang bahay mula kay Ed. Esteban, alam mo ba ang kasaysayan ng lugar na ito? Namatay sina Dorothy at Arnold, magulang ni Ed, sa bahay na ito. Minsan nakikita pa rin ang kanilang espiritu, pero hindi sila delikado kung igagalang mo. Ang totoong problema ay nasa ikalawang palapag. Naghihintay doon ang espiritu ng isang di kilalang lalaki at si Greta, na tila bihag niya. Walang tala ng Greta sa pamilya Hart, kaya misteryoso ang kanyang pagkakakilanlan. Ang grupo ng paranormal na investigador na Souls Paranormal N, kasama ang may-ari, ay nagpasya na magsiyasat para malaman kung sino talaga si Greta. Gumamit sila ng iba't ibang kagamitan para dito. Nag-react ang REM pod na sumusukat ng electromagnetic field na tila may presensya ng espiritu. Dorothy, ilang linggo na ang lumipas. Nag-record ako ng podcast habang nakaupo. Wow, hinawakan talaga. Pwede kong subukan ulit dito. Maya-maya, may lumitaw na orbe sa kwarto ng mag-asawang Hart sa unang palapag. Gusto ka naming makausap pero parang hindi ka laging nandyan. Bukod dito, ang spirit box na kumukuha ng boses ng espiritu ay naglabas ng nakakabahalang mensahe tungkol sa isang masamang lalaki. Parang naaalala niya. Sa tingin ko naalala niya. Parang nagkakaroon ako ng balahibong pusa sa buong mukha ko. Si Greta ba? Sa ikalawang palapag, may entidad na humihingi ng tulong laban sa espiritong lalaki. Umakyat ang grupo at may natuklasan silang nakakakilabot. Gumamit sila ng thermal camera upang makita ang pagbabago ng temperatura. At biglang, sa tabi ni Matt ay naging malalim na asul, tanda ng matinding lamig. Kaya Matt, sa tabi mo sa kaliwa mo, yung pader na yan biglang dumidilim, ibig sabihin biglang lumalamig. Sa tabi mo, kaliwakot kaliwa mo, hindi ko alam kung may nararamdaman ka. Wala, pero nandun ang oracle board. Ah, ganun ba? Ay, grabe. Pero bigla may lumitaw. Kung nasa kaliwa ako ni Matt, gaya ng sa larawan sa pader, nasa kaliwa mismo ni Matt? Dito mismo. Oh, yung pader na yan mismo, hindi ka gumalaw. Wow, may nakita akong kamay sa kwarto, sa lounge ni Cory. May lumitaw mula sa pintuan ng kwarto at agad nagtago. Ayon sa cameraman, mukha itong kamay o muka. Nakakatakot dahil malamig ang itsura ng nilalang na iyon at halatang hindi tao. Pagkatapos, may sumunod pang lumitaw sa pintuan. May taong pumipigil sa'yo umalis dito sa bahay. Na nagpipigil sa'yo na makaalis sa bahay na ito. Ngayon, hindi na siya nakita sa thermal camera kundi sa regular na camera. May lumitaw na itim na masa sa pintuan, naglaho at gumapang sa sahig, isang malamig na mukha at aninong mabilis gumalaw. Si Greta ba yun o yung lalaking may kontrol sa kanya? Natapos ang investigasyon nang walang malinaw na sagot tungkol sa pagkatao ni Greta, pero kinumpirma nitong malayo pa ang katahimikan sa bahay na iyon. Bihira mag-post si Rodan sa social media at kadalasan simpleng araw-araw na clip lang ang ibinabahagi niya. Habang wala ang kanyang mga magulang sa lungsod, biglang nagbago ang lahat at nakaranas siya ng mga bagay na gumulo sa kanya. Mga bagay na gumagalaw mag-isa, mga hindi maipaliwanag na tunog na umaalingaw-ngaw sa buong bahay, at isang matinding pakiramdam na hindi siya nag-iisa. Isang gabi, bandang 1:00, nagising siya sa ingay mula sa kabilang kwarto, kaya kinuha niya ang telepono at nag-record.
Nasa kwarto ako, gusto ko nang matulog. Pare, tinutuktok nila yung pinto ko buong gabi. Tol, mga alauna na ng madaling araw. Wala namang tao, di ba? Pare, ano ba yung kalokohan na yan, tol? Ano ka ba talaga? Grabe ka naman. Hindi, tol. Sige, wala namang tao, tol. Hindi, uy, naririnig yung kalokohan na yan. Hindi, pare, hanapin mo yung bintana, tol. Ibig sabihin, walang tsansa na may lalabas dito, tol. Hindi rin ako, hindi kaibigan, hindi. Kaibigan, eto na naman. Anong kalokohan to? Sa likuran, isang anino ang sumilip sa pintuan at agad nawala. Tumakbo si Rodan papasok pero walang tao sa kwarto. Habang sinusuri niya ang bintana, may mas nakakakilabot pang nangyari sa refleksyon. Sa likod niya, may isa pang madilim na anino na nakatayo ng malapit at nakatingin sa kanya. Pag-upload niya ng video, napansin agad ng mga nanonood ang dalawang pagpapakita at binalaan siyang binabantayan siya ng kung anong nasa bahay, hindi lang basta gumagawa ng ingay. May ilan na naniniwala na ang pag-iisa niya ang naging dahilan ng kanyang pagiging mahina, habang ang iba naman ay iniisip na matagal nang nandoon ang presensya at ngayon lang ito nagpakita. Nangyari ito noong ika-25 ng Disyembre, 2025. Isang ina ang nagbahagi ng kakaibang video na ito sa isang forum. Katatapos lang nilang magbukas ng mga regalo at siya kasama ang kanyang panganay na anak na babae ay nag-aayos ng kwarto ng mga bata. May anak siyang nasa labas at ang asawa niya ay mag-isa sa sala. May biglang umalingaw-ngaw na boses sa loob ng bahay kahit walang bisita at hindi ito galing sa labas. Nakuna ng security camera ang kalituhan ng mga magulang. Pakinggan mo. Hindi pwede. Ikaw ba yon? Jaime, Ha? Hindi. hindi ako yon. Hindi mo sinabi na imposible. Narinig ko, umalis ka, Jaime. Nasaan si Amelia? Nakikita mo ba siya? Mga alas 10 ng umaga, may narinig na boses ng babae. Nakakabahala hindi lang ang boses, kundi kung paano ito narinig ayon sa paliwanag ng ina tungkol sa kwarto nilang mag-ina. Soundproof ang kwarto kaya hindi maririnig ang telebisyon kahit malakas ito sa sala, pero malinaw at malakas na narinig ang boses na parang multo, tumagos sa soundproofing. 7 taon lang ang anak niya at hindi iyon ang boses niya. Ang bahay ay itinayo noong taong 1941 at namatay ang dating may-ari doon. Mga pader, pero mas kinatatakutan ng gumawa ng video ang paulit-ulit na komentong lumabas sa forum. Tunog na tunog ang boses na parang siya at inamin niyang magkahawig sila kaya lalo siyang natakot. May nilalang sa bahay na kayang dumaan sa soundproof na pader at gayahin ang boses mo. Anong gagawin mo kung ang bahay mo ay magsalita gamit ang boses mo? Isang lalaki ang nagsasabing kung anuman ang nasa loob ng kanyang bahay ay nagsimulang manatili sa isang partikular na lugar. Pinagagalaw nito ang maliliit na bagay, kaya napapansin at naiinis siya. Noong una akala niya ay walang masama, pero nagbago ito nang umalis na ang nilalang sa sulok. Hindi ko alam kung naririnig ninyo gumagalaw siya kaya sinasabi ko kapag hinihinaan ko ang tugtog. Napansin niyang andito ako kaya tahimik siya dahil ayaw niya ng presensya ko. Pero kapag maingay ako dyan, gumagalaw siya. Ngayon, dun lang siya nakatira sa likod pare, hindi siya lumalampas at hindi ko pa siya nakikita. Mabilis naging pisikal ang mga pangyayari. Minsan nararamdaman niya na may biglang humahawak sa kanya nang walang babala. Minsan naman, isang simpleng haplos lang ay nagpapahina sa kanyang katawan. Parang naubos ang lakas niya sa loob ng ilang segundo. Habang dumadalas ang mga pangyayari, ang takot ay hindi na aksidente, kundi parang sinasadya. Magre-record muna ako bago umalis kasi nandito pa siya. Lola, si Lola talaga ang pinakakinakabahan. Wala kang silbi aso. Huwag kayong umasa sa mga aso ninyo na poprotektahan kayo. Isang kasinungalingan, grabe, malakas ang enerhiya dito. Hindi ko kayang maglakad, natatakot ako. Kumusta?
Natatakot akong dumaan dyan. Hindi ko kaya kasi naririnig ko. Naririnig ko talaga. Nandyan siya sa banyo, pare. Nandyan siya at parang ano ka ba? Isa kang demonyo. Anong kalokohan ka ba? Pakiramdam ko niloloko niya ako. Minsan lumalapit at hinahawakan niya ako at tuwing ginagawa niya yon, parang nangihina ako. Tingnan mo. Kumusta? Kumusta? Marika, alis na ako. Natatakot ako. Lakasan natin ang tugtog. Alis na ako. Hayaan na natin dyan. Makikita mo rin ang mask dito. Sige Lola, anong gagawin natin Marika? Isusuot ko na ang benda at lalabas na tayo. Sige, sa tingin ko gumagana ang ehersisyo. Talagang aktibo siya. Alam ko na isa kang babae. Kinumpirma mo yun sa akin kanina lang. Gusto ko pang malaman. Kumusta? Hindi ako aalis. Lalabas lang ako. Natatakot ako ngayon. Mamaya na lang tayo mag-usap. Sa sumunod na video, ibinahagi niya na ilang araw matapos lumipat, nagkagulo na ang buhay niya. Aksidente, nabali ang paa, nasira ang kotse, problemang pinansyal, pag-iisa, at depresyon. Ngayon, iniisip niya kung ang madilim na panahong iyon ang nagpapatibay sa naroroon. Parang habang siya'y nalulungkot, mas lumalakas ang nilalang. Maaaring may isang hindi nakikita na nilalang na nagpapakain sa emosyonal na sakit, o baka naman kwento lang ito na sinasabi natin sa sarili kapag lahat ay hindi maganda ang nangyayari. Ang bidyong ipinapakita ko dito ay in-upload ng isang gumagamit na ang pangalan ay Firsana. Kadalasan siyang nagpo-post ng mga video ng kanyang mga biyahe papunta sa dagat o sa mga konsyerto. Karamihan ay mga vlog tungkol sa lifestyle. 4 na buwan na ang nakalipas, nakaranas siya ng kakaibang pangyayari sa sarili niyang bahay. May bintana sa hagdan na siya lang ang gumagamit at minsang napansin niyang may di kilalang tao sa refleksyon nito. Diyan makikita mo ako ito at may salamin at makikita mo na may isang kuha na parang tao. Pero sigurado ako walang paraan na ako o kahit sino ay nakatayo doon. Parang mukhang ako, parang ako talaga. Makikita mo, ako ito at yun ang salamin at may aninong parang tao. Pero sigurado ako walang paraan na may tao talagang nakatayo doon. Parang ako, parang kamukha ko talaga. Totoo, sa likod niya parang may nakatitig sa kanya. Sabi ng may akda, walang tao o bagay sa likod niya noon na posibleng magdulot ng ganoong ilusyon at sigurado siyang hindi ito pagkakamali ng perception. Naisip niya, bakit may multo rito? Mabilis nag-viral ang video. May naniniwalang multo ito pero may nagsasabing problema lang sa bintana. Sabi nila, dahil kamukha niya ang anino, baka dobleng refleksyon lang iyon ng salamin. Makalipas ang ilang araw, nag-record siya ng paliwanag para pabulaanan ito. Hindi ang double glaze na bintana ko kaya walang silbi yun. Sige, ipaliwanag nyo nga ang luhika sa likod nun. Pero kahit na, kitang-kita nyo naman ang mukha niya, isang mata niya at ang buhok niya at medyo mas matangkad siya sa akin. Hindi talaga yan dahil sa mga bintana ko. Para tapusin na ang mga haka-haka, ako ito walang dobleng reflection, ito rin ang parehong bintana. Hindi walang dobleng reflection ang bintana ko kahit double glazed ito. Pero nakikita ninyo ako ito. Walang natatanging connection. Pero ako ito. Hindi ito nagre-reflect ng doble, diretsong nagre-reflect lang ito para sa akin, oo. Pinagkamalan niyang espiritu iyon, kaya humingi siya ng payo at nilinis ang bahay gamit ang sambong. Pagkalipas ng ilang buwan, muling bumalik ang takot kahit na nawala pansamantala ang anino. Kaya bumalik siya. Nung huli kong ginawa ang video na ito, sabi ng iba na doble lang ang reflection ko pero ilalagay ko lang ang kamay ko dito. Nawala na ang bisa ng sage. Muli, lumitaw sa likuran niya ang misteryosong babae. Kahit tinaas ng babae ang kamay, hindi gumalaw ang refleksyon, patunay na magkaiba sila. Mula noon, walang bagong balita kaya hindi natin alam ang lagay niya ngayon. Ano sa palagay mo?
Sino kaya ang babaeng iyon? Salamat sa panunood. Hanggang dito muna. Para lang ito sa matatapang, like, subscribe, at i-activate ang kampanita para sa higit pang katatakutan. Sana'y maganda ang maging bangungot mo.